Magandang gabi po. Ito po yung ating continuation doon sa ating pamamasyal nung nakaraan. Tayo mag-iihaw-ihaw at ay may mga katanungan ng aking asawa na siya din pong aking sasagutin sa harap po ninyo. Salamat po. Diyan lang po kayo. Anong tanong? Mula 2013 hanggang sa kasalukuyan, ano yung unang pasok mo dito? Anong klaseng status na hawak mo? Ang status ko noon is temporary foreign worker at nag-work ako sa isang fast food. Yun yung PFC. Okay. So kapag ikaw ba ay nagtatrabaho sa food industry, pwede mo ba siyang palitan bilang isang caregiver? No. Once na ikaw ay temporary foreign worker at at ang permit mo ay nasa food service, so ibig sabihin sa food ka lang pwedeng magtrabaho. At hindi ka pwedeng magnani or maghanap na maging construction worker, hindi rin po pwede 'yon. Kung ano yung status mo na dumating like sa food service ka lang. At dahil yun ay closed permit na pang food service. You have another question? Guys, yun pala, isang advice lang kung kayo ay nakalinya sa food service at gusto nyong magpalit ng ibang trabaho, wag po kayong basta-bastang lumipat ng trabaho kasi magbaback to zero yung magiging status nyo dito sa Canada. At kung sakali man na lumipat kayo sa ibang trabaho, antayin nyo na mag-end yung contract nyo as sa food service. Hanggang makuha mo yung Hanggang sa makuha mo yung open work permit mo. Wag kang lilipat agad kasi hindi ganong kadali kumuha ng panibagong trabaho na hindi naka-align doon sa pinasukan mo dito sa Canada. Ayan, ikat natin ng maliliit. Okay, next question. Okay. Ano-ano yung mga procedure or checklist na kailangan kapag ikaw ay tapos na sa iyong contract or yung term mo para mag-apply ng permanent residence? Mga procedure, tignan nyo na lang sa sa website ng Canada. Kasi ako din naman is nagsa-search lang din. Saka yung mga checklist na pwede ka na mag-apply ng permanent residence. Of course, syempre, bilang isang temporary foreign worker, dapat alam mo rin yung mga do's and don'ts para in case na mag-apply ka na at ready ka na sa pag-apply ng permanent residence, doon makikita mo yung mga tawag dito, requirements kung eligible ka na mag-apply ng permanent residence. Do you have any question? Wow. Okay, so next question. The hardest one. Wow. May tanong ako na siyempre hindi natin bansa itong bansang Canada. Sa workplace ba, ikaw ba ay nakaranas ng yung racist Or bullying. or bullying? Ano nga ba ang patakaran sa loob ng trabaho pagdating dito sa Canada? Okay, sa unang tanong mo is nakaranas ka na ba ng bullying? Oo. Hindi po maiwasan 'yan lalong-lalo na Asian tayo Tapos yung mga katrabaho mo is mga Canadian lalong-lalo na or nagpapanggap na Canadian kuno dito pinanganak. Yeah. So once na nabully ka ng isang katrabaho mo or isang ngayong puti dito sa bansa nila, meron pong kaukulang parusa bilang sa mga
puti na nandito at nabully ka, pwede mo silang isumbong sa police or sa unang-una sa company mo kung saan ka nagtatrabaho sa HR. Hindi yun. Yan, luto na pala guys. Maglagay lang ako ng isa pa. Yan. Luto na pala eh. Oh, yan oh. Pwede na palang kainin. Parang kulang siya sa ano. Pero healthy. Lagyan natin ng ano. Mushroom. Lagyan natin yung ano, aking asawa. Tapos lagyan din natin ng seaweed. Ang harap niya. Okay, next question. Okay. So, ngayon nabanggit mo na ikaw ay permanent residence na. Anong pagkakaiba nung ikaw ay nasa ano ka pa, temporary foreign worker at ngayon ay nasa permanent residence ka na? Okay. So, ang pagkakaiba ng pagiging temporary foreign worker is hindi ka makapagtrabaho sa iba. Mahirap maghanap as temporary foreign worker kasi unang-una pag temporary foreign worker, naghanap ka ng ibang trabaho, kailangan mo rin ng pera para pambayad doon sa agent na tutulong sa iyo upang maayos yung papel mo sa pag-apply ng LAMIA. Pangalawa, pag wala ka ring pera, siyempre hindi nila ipaprocess. Alangan na yun lang papel ang kukunin mo, hindi mo sila babayaran. So yun naging minsan naging problema ng mga foreign worker or temporary foreign worker. And then pag PR ka naman, ayun yung opportunity na hindi lang work permit sa una. Of course, work permit is open work permit ang makukuha mo bago ka makapag permanent residence. So yun, makakapag-work ka sa iba at makakapagpili ka ng trabaho na gusto mong maging trabaho dito sa Canada. Yun yung benepisyo ng pagiging isang permanent resident. Okay, next question. Eh ngayon kasalukuyan ngayon sa kasalukuyan, 'di ba, maraming pumapasok na mga student permit or international student, mga parang visitor and or tourist. Anong masasabi mo sa panukala ng government? Sabi ko lang, bago kayo pumunta dito sa Canada, mag-isip muna kayo dahil yung gugugulin yung oras, pangalawa yung pera, lalo kung di nyo pa, kasi yung hours ng trabaho ng student dito is limit lang, 20 hours per week. So,
kung yung perang gagamitin yung pang-enroll sa school is kukulangin, so kailangan nyo magtrabaho, sa bandang huli, kayo din yung mamroblema. Kasi limited lang po talaga yung time ng pagtatrabaho ng isang student dito sa Canada. So kailangan po, well-prepared po ang mag-a-apply dito. Hindi naman po sa naninira ako na wag na lang kayo mag-aral doon sa Canada. Hindi po. Based lang po sa observation ko sa mga student dito po sa Canada, lalong-lalo na kung hindi ka po well prepared sa budget. So kailangan pag pumunta ka po dito, yun, payo ko lang sa mga nais mag-student dito, well prepared ka talaga physically and financially. Saka pagka na-PR ka naman dito at nakapasok ka na sa Canada, marami ng benefits na yung opportunity para ikaw ay or makuha mo yung pamilya mo dito sa Canada. Kasi napakaganda, lalong-lalo na pag may mga anak ka. Yung sa benefits, sa mga child support, and even sa medical, in terms of medical, yun, makukuha mo yun dito sa Canada at free. Kaya kung nais mo na sa tingin mo is well prepared ka financially at aral ka dito, then go. Pero dapat talaga malakas yung loob mo. Tibay ng loob ang kailangan. Okay, last question. So, ano yung pinakamasayang moment mo na pwede mong ipagmalaki na ginawa ng government, ginawa ng trabaho para hubugin ka dito sa bansang Canada? Siguro yung unang-una na talagang magandang, sabihin ko na pangyayari sa buhay ko na talagang na-fulfill is yung maging isang permanent residence ka dito sa Canada. Yun yung nung makuha ko yung permanent residence ko. Kasi talagang pagka temporary ka kasi parang may nakatusok na tinik sa lalamunan mo. At nung makuha mo na yung permanent residence mo dito sa Canada, yun yung talagang malaking achievement na talagang wala akong mapagsidlan yung kaligayahan na aking nakuha dito sa Canada. Yun yung pinaka talagang pangyayari dito sa Canada na sa buhay ko dito sa Canada na hindi ko makakalimutan. Yung makuha mo yung permanent residence mo dito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking asawa na talagang walang sawa sa pasensya, unang-una sa pasensya, at yung hindi niya ako kailanman iniwan hanggang sa makuha namin yung minimithi kong permanent residence. Kaya yun, kung kayo ay nagnanais pumunta po dito sa Canada, maging matibay po yung loob natin. Huwag po tayong basta-basta magdesisyon ng isang bagay na hindi po natin pinag-iisipan. At laging dapat well prepared at tumawag kayo sa Panginoon. Yan, naputol na po. Thank you for watching. Please subscribe, comment, and share ang atin pong YouTube channel. Yun lamang po. God bless and God bless.